Magandang araw po sa inyo lahat. Itong inyong lingkod ay si Freddy in YouTube at Filipino sa America Vlog in YouTube channel. And if you haven't subscribed to my channel, please press the red button below and you will be connected to me and subscribe to my channel, and it's all free. Now, if you make some comment, the better, and I really appreciate it, whether in English or in Filipino, and give me a big likes, guys. Thank you very much. And if you could share this video, so much the better, to your friends and benefactors and family circle, and as well as in your community or barangay, wherever you are there in the Philippines, okay? And also as well as here in America. I really appreciate it. Okay, ang ating topic for today, ating content is tungkol kay Maharlika. Ito ay talagang will be part of my daily activity in making some commentary regarding sa sinusulong nitong si Maharlika na wala namang katibayan, as just puro chismis and pagkukunwari na ipinapalabas sa inyo dyan sa Pilipinas at maging dito sa Amerika na niloloko niya kayo. Na ang kanya ay puro mga tinatawag na delusion. Okay? Mga delusionary tactics ang ginagawa niya. And this is also a part of a psychiatric disorder. So, pag ikaw ay nagbibintang sa iyong kapwa na ang iniisip mo ay ginawa na pero hindi pa ginagawa, ay malaking bagay yon. Something is wrong with you. Okay? Na nag-iisip ka at pinapalabas mo na yun ay mangyayari. Di ba? What do you call that one? What do you call that one? Okay? So, iniisip mo pa lang, itong si Kulas, gagawin ito. Ngayon, palalabasin mo, ginawa na, pero hindi pa ginagawa. Hindi nga niya iniisip ni Kulas na gagawin niya yun eh. Pero pinapalabas mo at sinasabi mo sa iyong kapitbahay, sa iyong mga kaibigan, na ginawa na niya. Pero actually, hindi naman ginagawa. At hindi pa nga niya iniisip. Ikaw lang ang nag-iisip. Yan ang ginagawa ngayon ni Maharlika. Okay, pakinggan muna natin to, kapiraso lang. May supplier, ito kakompetensya. Base sa NBI-NCR, ang pulboronic delivery service ng suspect ay isang dekada na raw na nag-ooperate. Isang dekada na. Tingnan natin. Engage siya sa pagbibenta ng mga party drugs tulad ng ecstasy at Coca-Cola o polvoron na paborito. Yan. Yung kasi ang NBI may sinalakay na supplier ng drugs. At lahat ng sa news na nakukuha niya ay ibinibintang niya sa First Family, lalo na kay Presidente Bongbong Marcos Jr. Kaya sino ba magkaka-interest na makinig sa kanya o manood sa kanya, kundi mga sirari mga Pilipino, sirari yung utak. Yung mga nakikinig sa kanya, at ako'y sumasama doon, no? Talagang hinahamon ko sila. Pero hindi naman sila kumikibo. Hindi sila kumikibo. Maski na dito sa Amerika. Yung mga nasa Amerika na kumakapi kay Maharlika. Okay, let's go. Let's go on a debate. And I'm glad to welcome you in my channel. Okay? So, I welcome you guys. Here in America, if you are from Maharlika or you are for Duterte, let me, okay, engage you in an English debate, and I will fight for you tooth for tooth. Okay? Okay. So, ang ating ay tinutulak ni Maharlika na gumagamit talaga si Pangulong Bongbong Marcos ng polvoron. Alam nyo, nung ito ay nangyari nung pre-election na kasalukuyang kinakampanya ni Maharlika ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ngayon, nagkaroon diyan dahil gawa ng, siyempre, kandidato, nagkaroon ng public scrutiny. At ito ay naging prerequisite before maging katanggap-tanggap sa COMELEC. At nagpa-free drug test ang ating Pangulo, and it yielded negative. And from that time on, it is a prerequisite. Now, he is already president of the Philippines. There is no need for him to be going another for this delusional sense of trying to make it happen that it is your delusional
in your mind that the president is a user, where in fact, in the past, it was established already that he is negative. And by the way, he delivered so many speeches all over the world right now. Will you think that he is under the influence of drug or drug user? And sometimes he goes around without a sleeveless shirt. And pag gumagamit ka ho ng drugs, you cannot go on a sleeveless shirt. Nakita nyo dyan sa Davao City. Sino ba ang mayor ng Davao City? Tingnan nyo. Ay ubod ng lahat. Kala mo, ano siya, puro tato. Baka pati sa likod may tato at pati katawan niya puro tato. Makikita mo ba ang gumagamit ng drugs sa pamamagitan ng pagsasalita? Tingnan nyo kung paano siya magsalita. At tingnan nyo kung paano magsalita si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kung gumagamit talaga sila. Hanggang ngayon, tingnan nyo, pagmasdan nyo kung paano sila manalita. Kung pagmasdan nyo ang kanilang ginagamit na lengguay. Pagmasdan nyo itong si Maharlika kung paano siya magsalita. Di ba? Parang ito ay hudlom. At tingnan nyo, i-compare nyo ang pagsasalita ng ating presidente, Bongbong Marcos Sr. Very professional. Okay? Simple-simple lang. Ginagawa nila, ang mali ay tama. Katulad ng China. Ano nangyari ngayon sa China? Ang kanyang mamamayan ay umaalis. Pinipilit pumunta rito sa Amerika. Ang sino bang umaalis sa China? Yung mga middle class. May mga pera yan. Gawa-gawa ng paraan para umalis sila sa China kasi wala silang kasiguruhan kasi ang China ay bumaksak ang ekonomiya ngayon. At yung paglalagay-lagay nila ng mga military dyan sa West Philippine Sea ay puro forma lang. Hindi nila magawa. Kasi ang kalaban nila ay ang Amerika. Ang pinakamalakas na military at economic power sa buong mundo. Ang military power ay makukuha mo lang kung ang economy mo ay malakas. Tama ba ako? Kung ikaw ay mag-a-apply ka ng trabaho, kung wala kang pera, mag-a-apply ka, paano? Sino? Kailangan mo ng financer. Kung walang magpipinans sa'yo, hindi ka uunlad. Kaya yan ang pinagbubuti ng ating Pangulo, Bongbong Marcos Sr. Pinaunlad niya ang economy upang tayo dyan sa Pilipinas ay kayo ay umangat. Hindi para sa'yo ay sirain ang kanyang mga plano para sa Pilipinas. At maniniwala kayo sa data na binibigay sa inyo ng International Monetary Fund at World Bank at ng ibang mga foreign news. Kasi sila ay nagbabase sa data. Dapat paniwalaan nyo ang data. Hindi yung nararamdaman nyo. Kasi yung data ay mararamdaman nyo after so many days or even months or even years nga eh. Kasi it was started only last year, middle of 2022. At ngayon lang nararamdaman dyan sa Pilipinas. Okay? Ngayon sinasabi nito ni Maharlika na ang First Family daw ang supplier. At itong latest na ginawa ng raid ng NBI ay pinuturo pa rin niya na ang pamilya daw ng Marcos ang nag-supplier. Puro kasi nungalingan lang siya. Hindi nga, hanggang ngayon, yung video na pinangako niya sa inyo ay hindi niya mailabas. Tama ba ako? Yan. So, kanyang lahat ng allegations are all perception, presumption, delusion. Okay? And it is part of her psychiatric disorder. Now, balik naman tayo sa ano ba ang nagawa ng ating Pangulo. Sa ngayon, katatapos lang sa Australia at babalik na naman siya sa Monday. Bukas, babalik na naman siya sa Australia upang umattend ng ASEAN meet dyan sa
Melbourne, Australia. At sigurado, makakapag-uwi na naman ng package. Kasi nung unang dalaw niya ay 2 days lang upon the invitation of the Australian government. Now, he's going to attend the ASEAN meet in Melbourne, Australia. Kasi malaki naman talaga yung Australia. With only 25 million people, napakalaki. It's already a continent, guys. Okay? Ngayon, ang pinaka-latest development niya na ginawa ay pumunta siya sa Zamboanga City para decommission yung 550 loose firearms in Manhatalan Village in Sumipsip, Basilan. Kasi nakarating na ako dyan sa Zamboanga City. At makikita nyo, yung Zamboanga City ay nakuna sa aeroplano, kakita mo na yung Basilan. Ang lapit lang. Ang lapit-lapit lang. Tatawid ka lang ng dagat, you are already in Basilan. At yung Basilan ay malaki. Napakalaki ng Basilan. Okay? At ito ay dineclare na ang Basilan is an epicenter of peace. Bang magandang bagay yan. Kasi ito ay dating bastion ng Abu Sayyaf. Diyan, di ba natatandaan nyo? Maraming napatay dyan. Maraming sagupan. Warton din yan, Warton. Pero tingnan nyo. Hindi nga lang katindi ng nangyari dyan sa Marawi. Talagang durog na durog yung city. Sa Basilan kasi, napakalaki naman ng Basilan. Ito ay magandang food basket. Tinitingnan na gawin itong food basket of the Philippines to supply. Hindi na tayo kailangan umangkat ng isda sa ibang bansa. We could use this one, the fishing ground of the Philippines, yung Basilan. At they could send it to the Manila or Luzon kung kinakapos ng isda. Hindi na natin kailangan mag-import. Okay? We just go within the country. Okay? Ano ba mga produkto ng Basilan? Rubber, latex, palm oil, and coffee. Yan o. At meron po diyang processing zone na tinayo ang Mensi Agricultural Corporation. Okay? Ang meron na po diyang processing. Kaya pag ang source, ang kanyang mga output ay pwedeng dalhin sa Mensi Agricultural Corporation na para umunlad ang ating ekonomiya dyan sa parte ng Mindanao. Okay? Ito ay tinitingnan as the food basket or country food and fishery production center. Okay? Yan o, tinitingila dyan. Ang main crops na ipoproduce nila ay copra, fiber, and rubber. Okay, marami ho dyan, mga tali. Mga tali, yung mga malalaking tali. Tsaka yung rubber. Rubber plantation yan, ang dami. Okay. At itong Basilan ay part ng member of BARM, BARMM, Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao, that started in 2019. Kaya hindi totoo na ang Mindanao ay magiging republic na sinasabi ni Digong Duterte. Kasi hindi niya kontrolado. Kasi bakit yung kanyang term hindi niya ginawa? Bakit ngayon natapos na ang kanyang pagiging presidente at saka siya nagagawa ng ganito? Ngayon pabago-bago ang kanyang kaisipan. Maski na si Vice President, pabago-bago rin. Paano kayo magtitiwala sa ganitong mga leader na ginawa nila? Tingnan nangyari sa nung Duterte regime. Natutuwa kayo dahil ang daming napatay. Ngayon, ang nangyari nung panahon ng Duterte ay isinisisi dyan sa Australia kay Pangulong Bongbong Marcos Sr. Ito ay binibigay itong mga gonggong na mga some Filipino-Australian na dyan sa Australia ay sinisira ang Pilipinas, ang pangalan ng Pilipinas at ayaw kilalanin na si Bongbong Marcos Sr. ang naging presidente ng Pilipinas. At ngayon, ang economic power ng Pilipinas ay gumagana na, napakataas na, tuloy-tuloy. Lalo na kung maaprubahan ang amendment sa Constitution. Yung mga Australian Filipino, okay, I welcome you to my debate. Come and debate with me. Okay? But I am glad that there are also some Filipino
in Australia that goes with the president. Kasi yan yung mga matatalino. Yung mga hindi nakapag-aral dyan, sa bagay maraming nakapag-aral dyan, pero yung mga dependent na kinuha ng mga Australian citizen Pilipino, ay yung mga, yun ang lumalaban. Yung mga walang alam, yung mga bobo na Australian Pilipino. Kasi kung talagang matalino ka, nakikita mo per record na economy ay gumaganda. Bakit mo kukontrahin? When you look back, do you think that you can reach your destination if you keep on looking back? The thing is, you might fail heavily if you are going to do that. Kung ikaw ba nagda-drive, if you are keeping looking back, do you think you can reach your destination? You will suffer an accident. You're going to meet an accident. Seriously speaking. Okay? So, I do hope that you understand this topic of Maharlika, tulak ng polboron, arestado. Ito yung mga topic nito si Maharlika. Nonsense! Nonsense! Kaya, if I were you, I'm going to pull out my support to Maharlika and go with other bloggers. You can include mine. But I still hoping that Maharlika will engage me in a debate in English. Okay? Tell her I want to meet her in a debate in English. Okay? They're in Los Angeles, California, or online. Better online. Kasi wala akong pera para pumunta doon. Okay? Dear host, in God we trust, never hold your peace. I'll see you in my next vlog.